Hoy, Gi, ano? Okay na, okay na. Asan yung ballpen ko? May ballpen lasing. Uy, wala. Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, hinaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagang tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay September 30. Lunes. Tama ba yun? Hindi po. Miyerkules. Martes ano ba naman yan? Martes ano? At talaga naman na araw ng sweldo. Nalilito tayo, ano? At bakit parang gwapong-gwapo tayo dyan? Parang masyado naman tayong ano. Bakit parang pulang-pula naman tayo? Tama ba yan? Di ba? So, okay naman. At ngayon po ay Martes, October 30. At doon po sa ating mga kaibigan, ang ating pong tatalakayin ngayon, yung sa usapin ng CCTV, doon po sa mga barangay. Dahil nga sa lalong-lalo na dito sa Metro Manila, ay talagang 24/7 ang mga tao, yung mga masasamang nilalang, nagkakalat kung ano-ano sa mga barangay, sa mga eskinita, sa mga main road, sa buong barangay, ano, ay marami ng pasaway talaga. Sa mga motorista, yung mga activities tungkol doon sa bintahan ng droga, tungkol doon sa mga pasok bahay o tawag doon, yung mga magkakapitbahay na nag-aaway, at kung may CCTV, maliban sa kahit hindi mapunta ng tanod, kapag may CCTV, ay madali po kayong mahuli. Ganon din sa pagtatapon ng basura. Yung may bagong patakaran, ang Metro Manila Development Authority, na kapag mahuli na nagtatapon ng basura doon po sa hindi designated areas, sa wala sa oras, ay pagmumultahin daw ng 5,000 pesos para masupil yung mga pasaway na nagtatapon ng basura. Ay wala pong masama doon. Kaya sabi ko nga, saan ba nanggagaling yung mga basura sa
sa mga kondominium, o kaya galing po ba ito doon sa mga informal settlers na karamihan naman po ay nakatira doon sa pangpang ng ilog, sa gitna ng ilog. So, iyon po ang usapin doon. Dahil ang pagkakalam naman natin sa usapin ng basura sa mga villages, sa mga kondominium, sa mga establishment, hindi naman kontrolado naman yung pagtatapon ng basura nasa tamang oras. Ang hindi nakokontrol doon po sa komunidad, doon po sa mga iskinita, doon po sa mga sabihin natin sa depressed areas na karamihan sa kanila ay wala talagang tagahakot ng basura. At ang mabigat doon ay galing pa doon, ay nandoon sila nakatira sa ilog ng sa gilid ng ilog o sapa, na kapag sila ay magtapon ng basura sa madaling araw o hating gabi, palagay ko hindi sila masasapol nung tinatawag na multa. Kung sila kaya dahil communities ay hirap makabili. In short, hindi makakapon doon pesos, di ba? Yun naman po ang malinaw niyan. Ngayon, kaninang hapon, ay kami po ay nagkakwentuhan lang naman ni ABC President at Cap Noel Haplos ng Barangay San Isidro, at natalakay nga namin yung tungkol sa usapin ng basura at saka sa usapin ng peace in order doon po sa kanyang area of responsibility o yung pong kanyang nasasakupan. At hindi naman po lingid sa inyong kalaman ng Barangay San Isidro dito po sa lungsod ng Parañaque ay talagang malaki po ito. At yung pong butante nito, alam ko more or less kulang-kulang 35 or 40,000 barangay pa lang yan. Ganun po karami ang butante ng Barangay San Isidro. Yung po ay pinag-usapan natin butante. Kung isabam natin yung usapin sa population, ay baka abutin po ito ng 100 to 150,000. Ganun po kalaki ang Barangay San Isidro. Pero sa usapin ng basura, ang pagkakalam natin ay question ng basura dyan sa Barangay San Isidro nahahakot sa tamang oras at malinis. In short, malinis ang San Isidro in comparison doon po sa ibang barangay. Sa usapin ng peace and order, at sabihin natin, kasi yung lingkod ay minsan
nag-iikot po tayo sa mga barangay dito sa Metro Manila. Minsan tayo po ay napupunta rin sa ibang lugar, sa mga kalapit probinsya, ay interview natin kung sila po ba ay may tinatawag na CCTV na naka-installed doon po sa kanilang nasasakupan. At siyempre dito sa Metro Manila, medyo angat naman ang mga barangay dahil sa malaki ang kanilang income, yung kanilang era. So, wala sa rason para hindi magkaroon ng CCTV ang mga barangay. At ang maganda, dito po sa Barangay San Isidro, nang tayo po ay minsan nang dumaan dyan po sa nabanggit na barangay, ay talaga naman ang inyong lingkod ay naman nga sa dami ng CCTV na naka-installed sa Barangay San Isidro at namumonitor po ito doon sa pinakabarangay. Ganon din po sa ibang barangay outpost ng Barangay San Isidro. So nabigla po tayo dahil sa ganda ng kanilang radio room na nandoon po naka-installed yung monitor ng mga CCTV, ay talagang sana yung ating iba dyan na mga kapitan dito sa Metro Manila, maging sa mga karatig lalawigan o lugar, ipapakita po namin sa inyo kung yung sinasabi kong CCTV na sa Barangay San Isidro, kung paano po ito kaganda. So, Chairman, labas nga yung CCTV na nakuha natin dyan sa Barangay San Isidro. Yeah. Dito sa Paranaque. Ito yung mga monitor namin. Ito, tapos yung taas is ilog. Hindi mo kasi naka-apply pa. Ilang pero tingnan mo nga ito. Ito, May ano ano kaya malis siya? San Isidro. Mula Salvador Compound hanggang meron kami. Tapos, ito ganun din, highway dito. Tapos ayun, sa taas, kung Fortunato naman yan. Okay, so kanina nabanggit mo, maliban dyan, may mga iba pang CCTV outlet dito sa barangay ninyo? Yes sir, meron kami mga GMAC Valley 6, meron kami doon CCTV, meron din kami sa GMAC Garden, na marami rin kami camera doon, meron din sa US 5. Ayun sir, lahat po yun, gumagana naman. Oh, pero kumusta naman yung outcome? Ibig sabihin, yung mga kaganapan dyan, halimbawa may na-aksidente, may naghabulan, yung mga kabataan na madaling araw na, anong ginagawa nyo pag gano'n? Pag gano'n sir, talagang pinapaikutan agad yan sa mga tanod, pinapapuntahan. Hanggat maaari talaga, dito sa barangay namin, iniiwasan talaga namin mga gulo. Lalo na pag oras ng uwian ng mga estudyante, lahat ng mga tao namin nakarubing, tsaka kami nakamonitor kami sa mga kabataan kasi iwas kami sa rumble, riot, ganun po. So mostly, sinabi mo nga na 24/7 may Yes, nag-ooperate niyan. So halos nakikita nyo lagi yung mga kaganapan. Yes po. Oo. So kung okay lang sa inyo, halimbawa malakas ang ulan, nagkaroon ng hangin, naapektuhan ba yung kuha ng CCTV? Meron sir yung iba talagang minsan may bumibigay, pero yung kadalasan wala naman sir. So okay na, maganda Okay yung naman po. nagiging outcome. Tingin mo yung Oo. dalawang TV na pang-broadcast yan. Ito naman yung dalawang blankong monitor sa taas. Mm-mm. Is naka-space talaga yan para sa mga
bagyo, yung weather forecast namin dito, lumalabas yung kung asan yung mata ng bagyo, tapos yung mga mapa nga kung saan na yung bagyo, saan banda, ganun po ito buong taas. So, open yan. Open po yan. Oo. Ngayon po kasi walang bagyo, kaya hindi po kami So, ibig sabihin, kasi may mga creek dito o sapa na medyo tumataas ang tubig. Opo. So, pag may dumarating na malalakas na ulan o bagyo, kitang-kita nyo yung Yes, sir. tubig. Ang ginagawa namin doon, sir, kapag na rin, mataas na yung tubig, talagang red alert na, mag-evacuate hanggat maaari. So, maaga. Yes, sir. Kasi yung agapan talaga. O, kasi pag gabi, malaking Mahirap. At problema. saka mahirap po. Oo. Mahirap mag-rescue. Kahit na lagi naka-standby yung mga rescuer namin, talaga ang inaagapan po namin na magpa-evacuate po agad. Ayan, so maraming salamat sa iyo sa pagpapa-unlock. Thank you. So, actually, ako po ay nagpumilit lamang na makakuha kasi very inspired po ako dito sa CCTV dito sa Barangay San Isidro. Kasi barangay lang po ito kung tutusin eh. Oh, pero napakaganda po yung preparasyon o pagsusumikap ng kapitan dito na si Cap Noel Haplos na sana doon sa ibang kapitan eh, baka pwede naman po kayong gumaya. Oh, so maraming salamat at thank you. Okay. So maraming salamat sa Barangay San Isidro, no? Sa pagpa-unlock para ipakita ang kanilang naka-installed na CCTV diyan po sa Barangay San Isidro. So, makikita natin yung ginawang pagsusumikap ng pamunuan ng Barangay San Isidro sa panguna ni Punong Barangay Noel Haplos. Napakaganda, napakalinaw ang mga CCTV na naka-install doon po sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang iskinita ng San Isidro. So, hindi po masama na ito ay gayahin. Hindi masama kung ito po ay paglaanan ng tamang pundo o budget para magkaroon ng CCTV ang bawat barangay. Iyon naman ay kung pwede lang. O, kasi sa usapin ng kriminalidad, lalong-lalo na yung ibang sasabihin, yung ibang barangay, kulang sa tao, kulang sa tanod, kulang sa traffic, kulang sa sa mga ordinance at na paggagawa katulad ng pagtatapo ng basura, pagpapatay ng aso, yung hindi nagtawag doon, yung nagdumi yung kanyang aso, pababayaan na lang. Iyong mga kabataan na hindi marunong umuwi pagdating ng alas 10 ng gabi. Yung mga tatay, nanay na mahilig uminom sa gabi doon sa gitna ng kalsada. Yung mga illegal parking o yung mga pasaway na may motor, pasaway na may tricycle, pasakaway na may kotse o anuman uri ng
sasakyan na nakakaharang, perwisyo. Yung mga hindi gumagawa ng maganda, halimbawa sa palengke, may mga durukot. O yung mga pasaway na pumapasok na lang sa hindi nila bahay. Kapag walang tao, mangungulimbat na sa loob ng bahay. So, ito hindi na po ito dapat iasa sa kapulisan. Oo, di ba? Hindi na dapat iasa sa kapulisan, bagkos doon pa lamang sa barangay, huli na. Kung may CCTV, sana. Pero kung walang CCTV, sasabihin ni Kapitan ay pasensya na, walang ebidensya, walang nakakita. Paano may makakita? Kulang nga kayo sa tao. Kung may tao man, lalo na madaling araw, baka inaantok at nakatulog. At least, mayroon po kayong backup na yung tinatawag na CCTV. O, di ba? Kapag ganyan, malaking bagay po ito. Ngayon, paano po ito mabibigyan ng halaga? Yung mga captured ng CCTV na nahuli doon sa mga gawaing hindi tama. Ang sabi nung nakausap natin na si Punong Barangay Noel Haplos, sila po ay magkikreate ng isang ordinansa na nagsasabi na yung mga pasaway hindi marunong sa mga local ordinances, hindi marunong sumunod sa mga barangay ordinances and resolution, kapag ikaw ay mahuli, bibigyan kang malutong na penalty. Katulad ng kapag ikaw ay pasaway, maaaring hindi kang bigyan ng tinatawag na barangay clearance o kaya barangay certification. Doon sa lalo na yung tinatawag na certification for indigency, yung mga kabarangay natin na walang ibang ginawa, mag-abang doon sa AKAP, AIX, TUPAD, ayuda, yung tawag doon, yung purpose, lahat ng uri, SAP, lahat ng uri ng tulong ng barangay nakabang, lahat ng uri ng tulong ng city o pamalang lokal nakabang. Pero pagdating sa paghakot ng basura, hindi marunong maglagay hindi marunong magtapon doon sa tamang tapunan. O, di ba? So, kapag ikaw ay nakita, huling-huli ka sa CCTV, na ikaw ay nagkakalat, ikaw ay nagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar at saka sa hindi tamang oras, ang penalty mo ng barangay, maaaring hindi ka bigyan ng certification para makakuha ng ayuda o kung anuman uri ng tulong sa barangay o kaya sa munisipyo. Iyon ang isa sa nahalata kong medyo hindi po mabigat sa umpisa. Kung hindi ka pa nangangailangan ng certification, kahit mahuli ka ng 2-3, kung hindi mo kailangan, okay lang. Ang problema na lang doon, kung ikaw ay nakabang doon sa mga serbisyo publiko ng barangay at ng syudad, kailangan mo ng certification o anuman uri ng papilis galing sa barangay, hindi ka pagbibigyan dahil doon sa mga dahil doon sa paglabag mo. Pwede ba yon? Ano ang pipiliin mo? Yung bibigyan ka ng mga certification mula sa barangay o kaya bibigyan ka ng endorsement mula sa barangay o hindi ka bibigyan dahil sa inyong paglabag sa mga barangay ordinances and resolution. So mabuti na yan tayo magkatapatan. Kasi ang barangay, yung pong mga namumuno, lalong-lalo na po yung kapitan, kagawad, nakakaawa naman kung tutusin. Di ba? Kasi sa ngayon,
May mga barangay kasi na kapag may balita na may ibababa ng programa ang national government o yung DSWD, pagkatapos padadaanin sa lokal, sa city, pagkatapos ididiretso po yan sa barangay. May barangay po tayo na nandoon pa sa national level yung ayuda, ibabawa pa lang sa city, nakakasana yung mga pangalan ng tatanggap ng ayuda. Dahil sabi nila ito yung mga indigent sa aming nasasakupan. Sabi nila ito yung mga nangangailangan ng tulong. Kaya pagdating sa munisipyo, sa isang iglap, ibababa sa barangay, wala pang 24 oras, kumpleto na yung listahan ng mga kukuha ng ayuda. Katulad ng AYEX, AKAP, TUPAD, SAP, o kung ano man pong galing sa national level na national government na ayuda, kumpleto kagad. Saan ka pa? Yung mga pangalan nila, kumpleto kagad na naisasubmit. Pero, pagdating sa usapin ng basura, doon po kayo magtataka. Alam niyo po kung bakit? Si Kagawad, si Kapitan, tuwing hapon magbablog na yung kalat ng basura doon sa kanilang lugar. Nakakaawa. Vlog ng vlog araw at hapon at umaga. Ito ang basura namin, tambak-tambak. Nagkalat doon po sa kalsada. Nagkalat doon sa tapunan ng basura. Wala ka man makita ni isang tumutulong kay Kapitan. Wala kang isang tumutulong na maglinis si Kagawad o kaya yung mga sueso, yung tagalinis ng barangay. Walang tumutulong kundi si Kagawad nagpapakita na ito ang basura namin, tambak. Nasaan yung mga binigyan ng ayuda? Di ba? Kapag ayuda, pila-pila, pagdating sa basura, tabla-tabla. Di ba? Sabihin natin na hindi masama ang tumanggap ng ayuda dahil para sa inyo naman yan. Pero ang importante naman, kung marunong kang tumanggap ng ayuda, dapat marunong ka rin tumulong doon sa inyong barangay o kaya nandoon ka rin, nakakatulong ka rin kahit na lang sa pagtatapon ng basura doon sa tamang tapunan. Di ba? Sabi nila, saan naman namin itatapon? Sabi, walang basurahan. Walang designated area na pwedeng ilagay yung basura o itapon. Kaya nangyayari, kung saan-saan na lang. Pero, kung ako naman ang tatanungin ninyo, may kabaluktutan po yan. Dahil tayo naman ay naniniwala na ang mga barangay ay matagal naman po yan nanunungkulan. Halos nagkakaroon sila ng 3 termino o 3 termino, siyempre 9 na taon yan, plus extension. Aabot ng 10, 11 or 12 na taon sila ay nanunungkulan. So dapat alam na po nila yung pamamaraan kung paano malilinis ang basura doon po sa kanilang nasasakupan barangay. Pero kung inabot ka ng 10 taon, ikaw na nakaupo sa inyong barangay, ikaw na may hawak ng sa Committee of Sanitary and Cleanliness, tapos hindi pa rin nagagawa ng paraan. Kung ako lang po sa inyo, kung ako lang ang tatanungin ninyo, kapag kayo po ay hanggang ngayon ganun pa rin, mas maganda pong mag-resign kayo kaysa kayo ay araw-araw na mag-vlog tungkol sa basura. Diba? Kasi ang mga ating mga kababayan naman may mga homeowners yan. Ang daming homeowners pupunta sa barangay. Ang daming homeowners pupunta sa city. Ang daming homeowners pupunta sa DSWD para humingi ng tulong.
ang daming mga kababayan natin na iikot isa-isa doon sa mga konsyal para humingi ng tulong, pero ultimong basura doon po sa kanilang harap ay hindi nawawalis. Oh, kanino po bang problema yun? So palagay ko, mula po doon sa ordinaryong nakatira sa lugar, ganun din doon sa mga homeowners, maging doon sa mga opisyalis ng ating barangay, palagay ko may problema po. Hindi lang pwedeng sabihin na hindi po sila marunong magwalis, kaya bahala sila sa buhay nila. Magbablog na lang ako at ipakita ko na maraming basura sa nasasakupan ko at pinawawalis ko araw-araw. Oh, palagay nyo, tama po ba yan? So, malayo. Kasi kapag ikaw ay namumuno, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila, dapat hindi pwedeng puro bigay. Oh, di ba? Hindi pwede yung lalapit sa inyo. Bibigyan ka kasi tama naman dahil kailangan nila ng tulong. Pero doon pagdating sa inyong sa kanilang lugar, makita mo ang kanilang harap ay hindi man lang nawawalisan. Aba, hindi dapat pwedeng kaawaan ng mga yan. Bagkos, magkaroon ng disiplina din. Oh, ngayon kapag magkaroon ng ordinansa, barangay ordinance tungkol dyan, palagay ko kahit papano, may matatauhan at matatauhan dyan sa kanilang maling diskarte. Oh, di ba? Kaya lang karamihan nga dyan palibasa nga, kapitbahay o kamag-anak, etc. ay hindi nila naoobliga. Oh, di ba? Kaya lang hindi natin pwedeng gawing batayan yan. Ang importante, gumawa ng pamamaraan ng isang naglilingkod o naglilingkod doon sa barangay para magkaroon naman ng kahit papano na disiplina yung mga nasa laylayan ng lipunan o doon sa informal settlers o kaya sinasabi na nasa squatter, dapat magkaroon din sila ng disiplina. Hindi po yung purong nakatunga nga pag wala pa yung ayuda, pero kapag duman ang ayuda, mabilis pa sa alas 4 para pumunta sa barangay, kumuha ng certification, pumila sa barangay para kumuha ng ayuda o kaya pumunta sa City Hall para kumuha ng ayuda. Diba? Para magkaalaman na kung sino ba talaga ang nakakatulong. Kaya lang, paano nyo masyado mamomonitor yan kung ultimo CCTV, wala kayo doon naka-install doon sa mga lugar na pwede nyong lagyan at kahit walang tano doon, kahit walang tao kayong pumunta doon, walang tagawalis, walang tanod na magbabantay, doon lang kayo nakatutok sa CCTV, di makikita na, kapag nakita yun, i-zoom nyo, i-print nyo, ipatawag ninyo kung bakit sila nagtatapon ng basura. Ngayon, kapag napatunayan na sila po nga ay pasaway, huwag nyo bigyan ng certification para hindi makakuha ng ayuda. Oo, di ba? Dahil nakakapikon tayo naman kailangan natin ng ayuda, pero dapat hindi lang tayo one way. Dapat kung tayo tumatanggap ng 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, tumatanggap tayo ng bigas galing sa gobyerno. Pagkatapos, pagdating sa usapin ng basura, nagkakalat ka pa. Ansaklap naman noon. Kaya sa ating butihing ABC President Noel Haplos, kung sakasakaling magkaroon ka ng ganyang ordinansa, sana naman Kap, siguraduhin yung may patupad mo doon sa barangay mo. Oh, di ba? Alam ko naman kayang-kaya mo ito. Kasi kapag ordinansa na nasa papel lamang, pagkatapos hindi naman ito ay naipaalam sa taong bayan, lalong-lalo na yung mga nasa depressed areas o nasa informal settlers, ay baka pagtawanan tayo nito, Kap. Oh, di ba? Baka sabihin ninyo,
Kahit hindi tayo magtapon ng basura sa tamang tapunan, total, binibigyan naman tayo ng clearance ng barangay, di bahala sila maghakot ng basura dyan. Kung hindi, dyan mo lang ang basura, total, nandito naman tayo sa ilog, ay dito na natin itapon sa ilog. Para bahala na kung bahala na sila kung muling bumaha sa lugar, basta tayo nakatapon na ng basura. Oh, di ba? Eh, mga galawang hindi dapat gayahin. Oh, mga galawang nakakasuya. Mga galawang hindi dapat. Oh. So, sana yung pong sausapin ng ordinansa na ito, Kap, sana nangangailangan din po ito ng tinatawag na political will. Oh, kapag hindi ka nagtatapon ng basura sa tamang tapunan, kapag ikaw ay nahuli, hindi ka bibigyan ng clearances, any kind of clearances like certification, certificate of indigency, barangay clearance, at etc. Basta hindi ka makakakuha ng dokumento sa barangay, upload na sa akin yung, Kap. O, ngayon, yung po mga nasa depressed areas naman, eh, siyempre malamang hindi sila mahuhuli kasi ipapaanod na lang doon sa sapa, sa ilog, dahil karamihan nandun lang sila sa gilid ng ilog, nandun sa ibabaw ng ilog. Ngayon, paano nyo malalaman kung hindi yan nagtatapon ng basura doon? Kapag hindi sila nagtatapon ng basura doon sa designated garbage area, ibig sabihin, yung mga basura nila itinatapon sa tubig o sa ilog. So, bigyan nyo rin po yan ng penalty. Huwag nyo rin bigyan ng clearance yan. Dahil may CCTV na katutok doon. Di ba? Sabi nga nila, may mapping naman tayo eh. May area mapping naman tayo sa mga residente. Ngayon, kung nakatutok yung camera doon, di makikita mo kung sino nagtatapon ng basura. Yung hindi mo nakikita nagtapon ng basura na residente, halimbawa homeowners, renter, na hindi nagtatapon ng basura, ibig sabihin po noon, malamang yung basura nila sa tubig na pupunta. Okay? So, doon po sa atin mga kaibigan, ha? Doon po sa ating mga kaibigan, inuulit natin, hihintayin natin yung sabi ng EBC President Noel Haplos at gagawa siya ng mga ordinansa tungkol sa pag sila ay mahuli ng CCTV, siguradong may penalty ka, wala kang barangay clearance na makukuha sa kanila. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing tayo ay magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. At ito pong si Margie Lopez. Good evening po, Sir Gaspar. Shout out po. Gising naman. Ayan, tama. Maraming salamat kay Margie Lopez. Regards ko po kayo. So, Mr. Chairman, magbibigay po muna tayo ng isang maiksing patalastas. Paranaque, Netreyo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Netreyo worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque,
boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya at kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang maghatid ng totoo. Ayan, okay, talaga naman. At ang oras po natin, regards po natin yung mga nasa online ha. Ito mo si Mergel Lopez. Ito po ang ating mga kaibigan dito po sa lugar ng Cavite. Sila Mr. Sunny Lostre, Elsa Obispo, at yung pong ating kaibigan dito po sa Malabon na Botas. Ito pong si Sparrow Roland Piña. Regards ko po kayo. So, dadako na po tayo dito sa usapin ng tinanggal para sa 2026 National Budget, ano? Yung General Appropriation Act or GAA or National Budget para sa 2026 ay hindi binigyan ng budget yung pong DPWH dahil sa mainit na usapin tungkol sa korupsyon na naganap sa loob ng ahensya. Mga ghost projects, substandard, underdesign, o ano pa mang uri ng corruption o pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Ito ang posisyon ng ating presidente na si Pangulong Bongbong Marcos na ang DPWH ay hindi bigyan ng budget for 2026 para sa usapin ng flood control. Ang inyo pong lingkod ay sang-ayon doon na dapat i-divert yung nakalaang bilyon-bilyong salapi para sa usapin ng flood control. Baka yung flood ay hindi na ko-control, pero yung pondo ng bayan ay nauubos dahil sa katiwalian. Ngayon, kita naman natin sa mga social media, sa print, television, online, digital, lahat-lahat, umaalikabot, umagataginting, parang kampana na corruption, corruption, corruption. Nakakasawa ng pakinggan. Pati ang iyong lingkod, sawang-sawa na. Maririnig mo, Alcantara, Bernardo, Saldico, Romualdez, Estrada, Angara, bla bla bla. Talaga naman maiirita ka na
sa naging takbo ng investigasyon mula Senado hanggang Kongreso. Dahil maliwanag naman na ito pong black and white, yung magkaiba ang kulay, magpipresenta ng witness, pabor sa kabilang partido, pabor sa kabilang kampo. Pagkatapos, yung isang witness naman, magtitestify under oath sa Senado, maging sa Kongreso. Pero, kung inyong obserbahan, ang kanilang testified o yung mga sinasabi ay may mga tinatago na lumalabas pabor naman sa kabilang partido. Oh, di ba? So, maging yung pong mga investigator dyan sa Senado, inuulit natin na sila ay mga senador, tagagawa ng batas. Yung mga kongreso sa mababang kapulungan, sila ay mga representante ng bawat distrito, pero ang trabaho nila ay tagagawa rin po ng batas. Malinaw po yan. Ang iba po dyan, talagang ubod ng galing, talagang magagaling sila. Maging dyan po sa kongreso. Hindi kayang tawaran ang galing nila sa paggawa ng batas. Yung iba, hindi ko lahat. Dahil sa Senado, alam naman natin kung sino yung kapikat lang ang galawan. Sa Kongreso, kitang-kita mo naman ng kapikat din ang galawan. Kitang-kita nyo naman kung sino ang tagabutas ng upuan sa loob ng 3 taon na tumataginting na milyon-milyon sa lapi ang kanilang buwan ng sweldo. Pero wala tayong magagawa dahil sila nga po ay ibinoto ng taong bayan. Lalong-lalo na po yung mga na-involved sa usapin ng graft and corruption na yan. Malinaw naman na sila ay nagkinabang ng pera ng taong bayan. Pero hindi naman lingid sa inyong kalaman na sa usapin ng korupsyon ay hindi na po bago yan. Hindi pa po yata tayo pinapanganak, may korupsyon na. Ngayon, 2025, ang inyong pong lingkod ay malapit na mapunta doon sa tinatawag na senior citizen. Instead na mabawasan ang korupsyon dahil sa pinatalsik na natin yung dating presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Marcos Sr. na di umano ay nagtraidor sa ating bayan, ay nakasuhan ng iba't ibang uri ng korupsyon at napatalsik pa. Halos ilang presidente ang dumaan mula po kay Aquino, Cory, Ramos, Erap, Macapagal, Aquino again, at Duterte, ngayon Marcos again, back to zero na naman. At ngayon, ang talagang sikat na pinag-uusapan, natabunan lahat ng problema sa usapin ng online gaming, sa usapin ng nawawalang mga sabungeros, sa usapin ng gibuloy, sa usapin ng dahig, natabunan yan lahat dahil sa tiba-tibang korupsyon na napunta di umano at kagagawan di umano ng ibang matataas na opisyalis ng ating gobyerno diyan sa Kongreso, sa Senado, maging diyan po sa mga inutil na mga engineer ng DPWH, lalong-lalo na po diyan sa Central Luzon, na kung saan napuruhan, ito pong sila District Engineer Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, at ibang kontraktor. Kaya lang,
Ako naman po ay naniniwala na dapat na po itong tapusin sa investigasyon dahil nabanggit ko nga po kanina na sila ay yung mga senador, mga congressman ay hindi po sila tagagawa, ay hindi po sila tagahatol, hindi po sila mga judge, hindi po sila miyembro ng MTC, RTC, Ombudsman, Supreme Court, Court of Appeal, etc. Hindi po sila miyembro doon na kung saan yung pong mga nabanggit kong ahensya ng ating gobyerno, sila po ay ang magbibigay ng hatol doon po sa mga nagkakasala. Kaya yung investigasyon na yan dyan sa Senado, koskos balungos, nagkakagulo ng taong bayan, nagkakagulo ng Pilipino, investigasyon pa rin hanggang ngayon. Subalik po tayo dito sa sapinang panawagan sa DPWH na pagtuunan ng pansin ang mga informal settlers na sapat na informal settlers na sapat na nasa pangpang ng ilog na nakatira. So, malaking usapin na po ito, panahon pa ni Huma-Huma, usapin na po ito, pero hanggang ngayon, hindi rin po nabibigyan ng solusyon. Lalong-lalo na po dito sa Metro Manila, na palaging binabaha, dahil talagang overcrowded naman kung tutusin. Dahil una, yun pong mga drainage natin ay talagang makikipot, hindi na kaya yung volume ng tubig. Maliban doon, may mga ilog o sapa pa rin po tayo na occupied pa rin ng informal settlers. O, di ba? Occupied pa rin ng informal settlers. Nandiyan dyan po sa gitna ng ilog. Na supposed to be, wala sila dahil yun naman po ay daanan niya ng tubig. Yung iba naman po ay nasa gilid ng ilog na supposed to be, wala rin dahil may batas naman po dyan na tinatawag na 3 to 5 meters ang agwat doon sa ilog na dapat bakante. So hanggang ngayon, hindi pa rin po yan nalilinis. Bottom line, kaya napag-usapan natin dito na dapat ang DPWH ay paglana ng pondo itong mga ating mga kababayan na nakatira dyan para pag sila po ay mapalis o mailipat sa ibang lugar. Halimbawa, nakabili ang DPWH ng lupa sa karatig syudad o karatig probinsya, papayag naman ang mga ito na ilipat sila. Diba? Halimbawa, nasa informal settlers ka naman. Hindi naman kalakihan ng bahay mo. Kung upirang ka, ilipat ka doon sa bandang Cavite o kaya Laguna, so hindi po siguro masama yan. Yung ayaw naman umalis, iupir nyo ang pera. Upiran nyo yan ng 100,000, 200,000. Palagay ko hindi naman kawalan yan sa DPWH dahil bilyon naman ang pirang nalulustay lang ng mga inutil na public official. Iyon naman po ang malinaw dyan di ba? Oo, di ba, Justin Trinidad? Marami naman po talaga na batay na rin po sa mga resulta ng investigasyon na bilyon piso ang nakukulimbat ng mga pasaway. Ngayon, yun naman na pundo ng DPWH, hindi rin po masama kung paglanan. Total, wala nang pundo ng DPWH for 2026. Bakit yung pera na para sa pundo ng DPWH for 2026, bakit hindi po paglanan na pwede po itong ibigay sa DSWD? Bakit hindi na lang paglanan yung mga informal settlers na nandoon sa gitna ng ilog o kaya sapa o nasa gilid ng sapa na ito na po ang bigyan ng pansin para sila ay mailipat na o kaya umalis na, umuwi ng probinsya para yung mga daluyan ng tubig ay madaanan ng tama ng rumaragasang baha. Di ba? Kasi
Nakakapiko naman eh. Paggawa ng maliit na culvert, paggawa ng maliit na daluyan ng tubig. Samantalang yung sapa mismo ilog na dapat duman ng tubig, hindi barado kasi may mga informal settlers. Di ba may mga informal settlers? Paano pa? Kahit anong gawin mo dyan, babara at babara at babara, yung ilog. Paulit-ulit tayo. Namamaos na tayo. Kaya sana panawagan naman kay Secretary Vince Dizon o kaya sa Department of Social Welfare and Development o kaya sa DSOD o kaya sa National Housing Authority, pagtulong-tulungan nyo na yan para yung mga informal settlers na nandoon sa ilog, nandoon sa pangpang, ay maalis na po doon para pag magkaroon uli ng baha, kahit nakatulog ka, nakatulog si kagawad, tulog si kapitan o tulog kung sino man, eh wala kayong maririnig na reklamo na baha dahil yung ilog malinis na. Ay naman, nako. Di ba Sir Ed Broas? Magre-report, maya-maya lang Sir Ed, ha? Ano ba Justin? Tama ba sinasabi ko? Na dapat yung mga ilog na barado ng informal settlers, baka naman. Total hindi naman to flood projects eh. Hindi naman to kalsada na ipapagawa. Hindi naman tulay na ipapagawa. Hindi naman ito naman ay direkta sa tao na talo nyo pa nagpagawa ng 10 o 100 beses na nagkakala ng bilyones na puro naman pala substandard. Di ba? Kasi kapag yung mga nasa informal settlers, matanggal nyo doon, ay siguradong hindi substandard yun. Talagang lilinis at luluwag yung ilog at sapa. Baka pwede naman. Ay naman talaga. Yung ilog linisin, tanggalin yung mga nakabara, mga informal settlers. Para kapag yan ay natanggal na, tapos bumaha pa rin, patikosin nyo ako, pagalitan nyo ako. Dahil sasabihin mo, Gaspar, sabi mo, yung solusyon pala, yung linisin ng ilog, palawakin ng ilog, palalimin ng ilog. Ngayon, nalinis na namin ng ilog, natanggal na yung informal settlers, naayos na namin yung mga daluyan ng ilog, ng sapa, nalaliman na namin, hindi pa rin nawala yung baha, pagalitan nyo ako at Gaspar, huwag ka na magprograma dyan dahil mali-mali ang sinasabi mo. Pwede ba yon? Kaysa project ng DPWH milyon-milyong halaga tapos instead na bumaba yung baha lalo pang tumaas. Di ba? Sabi sa Quezon City. Sa Quezon City daw, dati-rati nung walang booster pump, ay hindi masyado tumataas yung tubig sa kanilang lugar. Nung magkaroon ng booster pump, ilang minuto pa lang ng ulan, binahana yung mga kabahayan. Booster pump, hindi angkop doon sa lugar sa paglagay. Kaya nangyari, nakabara sa lugar at yung tubig hindi nakadaan at ang ginawang daanan yung mga kabahayan. Di ba? Nangyari yan, wag nyo na akong kwentuhan. Nangyari po yan na yung booster pump instead nakatulong ay lalong nagpalubog doon po sa ibang lugar na dati-rati hindi naman masyado lumulubog. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:08 ng gabi. Yung po mga nasa online, regards po natin sila Ed Broas at saka sila Justin Trinidad and others, regards ko po kayo. Mr. Chairman Patalastas, please. Kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam
Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Pasok! Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, Edmond, Samaniego, Pangilinan. Meron na yung report, actually nandun ako kanina sa Sports Forum dito sa Rizal Memorial Complex. Merong Philippine Sports Writers Association weekly news forum every Tuesday, At ang topic nila kanina yung NCAA basketball opening, Ito'y gaganapin bukas, at bago yun ay kwento ko muna yung nangyari dito sa forum. According dun sa forum, yung 101 per season of the National Collegiate Athletic Association o NCAA will be in the spotlight during the resumption of the Philippine Sports Writers Association Forum on Tuesday, yung kanina nga, at the conference hall of the Rizal Memorial Complex, Jose Rizal University Athletic Director Paul Supan and Emilio Aguinaldo College, the Vice President for Administration, Dr. Lorenzo, grace the forum, Nagsimula nga to kanina 10:30 a.m. at umabot ng tanghalian, Dahil ito ang nagka-break yung forum for 2 consecutive forum days dahil sa ginanap na FIBA Volleyball Men's Volleyball World Championship, na ginanap dito sa Pilipinas. Sabi ni Supan and Lorenzo, they're going to discuss the activities in store for the entire school calendar of the Grand Old Collegiate League of the country, which is coming centennial celebration last season, Pero ang talagang niyan, punteriya, yung bukas na ang opening, sir. Opening to yung NCAA college tournament na to sa Araneta Coliseum, Invited nga tayo nung mag-media coverage. At sabi rito, yung the National College Athletic Association hopes to pick up from where it's left last year at CC Ushers the 101st season on Wednesday. Bukas yun, October 1, beginning with the centerpiece event of the basketball at the Smart Araneta Coliseum. So,
team which played last year's Final Four will have a rematch right away on opening day as defending men's champion and host school Mapua battles Lyceum and College of St. Benilde clashes with San Beda University. Ito basketball event to, no? Yung NCAA. So the Cardinals Pirates Tassel is set at 2:30 p.m. followed by Blazers Red Lions match at 5 p.m. An elaborate opening ceremony starting at 12 noon, tanghali. So dapat mga 11 o'clock lang nandun na tayo. At proceeds to the double header with performance to be provided by songstress Tess Ashley, Hannah Presillas, Naya Ambi, and May Aisel Santos. So the Philippine Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio will serve as the guest speaker when the country's Grand Old Collegiate League ushers in the next 100 years, yun nga, at madaling tandaan, season 101 and will open on October 10:01. So things like that, sabi nila, and the team is building greatness. I'm sure for the past 100 years of NCAA, you've seen student athletes rose to the elite level. So in the next 100 years, in coordination with the PSC and member schools, we hope to sustain our contribution to the national training pool, said Jose Rizal University Athletic Director Paul Supan. Yun nga, nandito kanina yung guest sa forum. Yun nga, yung guest kanina sa Philippine Sports Writers Association Forum at the Rizal Memorial Sports Complex. Meanwhile, Emilio Aguinaldo College Vice President for Administration, Dr. Lorenzo, ito, guest din siya kanina, appeared with Supan in the season presented by yung mga sponsors. So in line with the NCAA's goal of providing the national training pool with potential members, Lorenzo said the Collegiate League is introducing the Olympic sports. Mag-introduce sila ng Olympic sports of gymnastics, weightlifting, boxing, and golf in this year's calendar of events. So yun ang bago, all the four sports will surely be demonstrated or demonstration nature to be played in the second semester. And added that the NCAA and Philippine Sports Commission ay magkakaroon ng partnership in terms of training and developing these great grassroots athletes. So Supan said under NCAA rules, a demo sport has been played for 3 straight years can be elevated to regular status subject to certain conditions. Like example, yung weightlifting and gymnastics, providing the 3 gold medals won by country on the Olympics, including the breakthrough gold provided by lifter Heidelin Diaz in the women's 55 kilograms category. Incidentally, the 34-year-old Diaz is an alumnus, galing, of the NCAA member school, College of St. Benilde, yung tapat ng Lasal to, sa Top Avenue, although pareho rin sila, affiliate schools to, At the new format will also be adapted in the event of basketball, whose games will be played in the NCAA's original home at the Rizal Memorial Coliseum. This is the home most of us will acknowledge. Dito talaga nagsimula ang NCAA basketball, the direction really is to eventually ensure that all the games in the eliminations and semis basically we're going back to our home base, Other Lorenzo. And lastly, other sports to be played at the Rizal Memorial Sports Complex included taekwondo, kasama na yung taekwondo, swimming, lawn tennis, hopefully football, while track and field will be staged at the Phil Sports Arena. Yan ang mga nangyayari, sir, sa sports development ng ating bansa. At yan nga, pinapioneer ng NCAA. Siyempre, with able support of
Philippine Sports Commission na Patrick Pato Gregorio. Naku, gumaganda talaga yung Philippine Sports with the cooperation of the many sponsors na mga karancho talaga ni Patrick Gregorio in the field of big time. Oh yeah, big time businesses kasi yan ang corporate sidekick ni MVP, sir. Aba, Di ba, talaga. ni B. Pangilinan. At siya yung talagang, in fact, nag-chairman din siya ng rowing and other sports, ano? Mm. At bago yan, siya yung naghumawak ng Philippine Basketball Association, yung basketball ng PBA, ang tawag, ano po? Mm. At talagang well-connected, not only in sports, but also in high-profile business connections. Mm. So, yan lamang po at siguro at least na-enlighten natin ang ating Luzon, Visayas, Mindanao and worldwide listeners and mga nanonood. At tumumuli si PDMSI Manila Chapter Director Edmund Samaniego Pangilinan reporting. Yes sir, at talaga naman na live ang ating kasama na ito pong si Ed Samaniego Pangilinan, PDMSI Director ng Maynila. Maraming salamat. Thank you. Ayan, so batay sa balita ng ating kasama na ito pong si Ed Samaniego Pangilinan ay talagang gumaganda ang takbo ng sport sa ating bansa. So, okay. So, ating mga kaibigan, ang oras po natin ay alas 9:20 na ng gabi. Magbibigay lang po tayo ng ibang mga balita. Galing pa rin po sa usapin ng Saldico. Nagbitiw na bilang congressman. Nagbitiw na bilang miyembro ng House of Representatives si ako Bicol Partless Representative Eli Saldico sa gitna na rin ng kinasasangkutang anomalya sa flood control projects sa bansa. Sa kanyang opisyal Facebook post nitong Lunes, Setyembre 29, ibinahagi ni Ko ang kanyang resignation letter na hiniyan sa anggapan ng House Speaker Faustino Day. Mabigat man sa aking puso, ako'y nagpaabot ng aking pagbibitiw bilang kinatawan sa mababang kapulungan ng Kongreso, sabi ni Ko. Hindi sapat ang iyong pagbibitiw ay humarap ka sa korte. Dahil ikaw naman po ay isang kongresista, tagagawa ng batas, supposed to be dapat tumarap ka sa korte. Yan ay ating pananaw dahil sa bawat pagdinig, sa bawat pag-uusig, mula sa Senado maging sa Kongreso, ang iyong pangalang Saldico ay lumilitaw na di umano ikaw ay nakarami. Bilyon pesos ang hinatid sa inyong tahanan diyan po sa lugar ng Saldico. Magbita, hindi sapat ang iyong pagbitaw. Ikaw ay humarap sa korte. Ito pa, pahayag ni BP Sara Malaking Kasinungalingan, Malacanang. Malaking kasinungalingan umano ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na unstable ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batid ng publiko na matatag ang administrasyon at pagigiba lamang anya nitong mga obstructionist tulad ni Duterte. Maaari niyang hindi makikita ni Duterte ang mga ginagawa ng Pangulo dahil nagbulag-bulagan lamang sila at nakapikit ang mata. Gayon niya na sinabi ni Duterte na marami ng lumulutang na witness sa anomalya dahil mismong si Pangulong Marcos ang nagpapaimbestiga. Hindi niya katulad ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang naibulgar na anomalya. Kung sa tingin niya ni Duterte na unstable ang administrasyon, hindi niya ito papayagan ni Pangulong Marcos. Iyon ang sinasabi ko. Pagdating sa kampo ni Duterte, batikots dito, batikots doon. Pagdating sa investigasyon, provided by the witness, provided witness, sasabihin kagagawa ng kampo ni Marcos kapag
ang witness naman provided by the other side, sasabihin ang corruption ay nasa panig ng kabila. Kaya mas maganda yung investigasyon na yan tapusin na. Yung tungkol naman po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos, batid po natin na siya naman po ang nag-expose nung mga kabaluktutang kapalpakan, graft and corruption, ghost project, diyan po sa Bulacan, diyan po sa Central Luzon. Sana wag nyo naman pong paginalaan pa ang presidente na sangkot siya sa korupsyon dahil iyan po ay hindi naman tugma sa mga kaganapan diyan po sa Senado maging sa Kongreso kahit po doon sa field. Ang ating presidente na mismo naglantad, nagpaimbestiga tungkol dyan sa naganap na graft and corruption sa loob ng ahensya ng DPWH. Kaya hanggat maaari, doon po sa mga inutil, sa mga pasaway na gustong i-stabilize ang ating kasalukuyang gobyerno, mas magandang hintayin nyo na lang po ang darating na 2028 election kaysa kayo ay daldal ng daldal, kos-kos balungos. Sasabihin nyo na hindi na stable na ang kasalukuyang pamalaan, akala nyo papatusin at kayo ng taong bayan. So, palagay ko, sa dami ng problema ng ating bansa, nagpatalsik na tayo ng isang magiting na presidente sa pamagitan po ng people's power. Nagpakulong na po tayo ng ilang bisis ng mga naging presidente. Nakulong si Erap, nakulong si Gloria. Pagdating sa dulo, anong narating ng ating bansa? Korupsyon. Pagdating sa dulo, bumagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya hanggat maaari, total may eleksyon naman tayo every 6 years. Huwag na po kayo mag-isip ng kung ano, kodeta. Huwag na kayo mag-isip niyan. Mas maganda paghanda nyo na ang 2028 election na makapili tayo ng dapat at karapat-dapat na manungkulan, lalong-lalo na po sa posisyon ng presidente, vice president, senador at mga congressman. Di ba? Hindi yung copy-copycat. Pag nakatapos yung isang presidente, kakasuhan, ikukulong. Katulad ni Pangulong Duterte, nandoon po sa The Hague. O, tingnan mo, nakulong. Dahil di umano sa usapin ng human rights violation. Sa pagpapatay kung sino-sino, ayan, nandoon nakakulong. Oh, di ba? Kaya hanggat maaari, malaki nang nagiging problema ng ating bansa sa usapin ng report, sa usapin ng eleksyon, sa usapin ng politika, ay talagang punong-puno na ng problema ng ating bansa. So kung puno na ang problema ng ating bansa, dapat dyan solusyon, hindi yung pagulo ng pagulo ang inyong mga sinasabi. Dapat nakalain tayo doon sa sinasabing tuwid na landas, tuwid na batas. Dapat doon tayo magbatay. Oh, di ba? Kung nagkasala yung mga pasaway, yung mga engineer, yung mga kontraktor, yung mga politiko, congressman o senador, dapat idaan natin yan sa batas, sa korte. Hindi yung sasabihin ninyo na kudita. So, saan tayo makakarating yan? Wala. Mas magandang sumunod na muna tayo kay Pangulong Ferdinand Marcos. Total, 3 taon na lang naman yan. 2020 at bababa na yan. Di maghanap tayo ng the best na magiging presidente ng ating Republika ng Pilipinas. Hindi yung puro politika na lang ang nangyayari. Malayo pang eleksyon. Maging sa investigasyon dyan sa Kongreso, sa Senado. Bottom line yan, 2020 eleksyon na ang nangyayari. Mabigat po yan, ha. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, malapit na po magtapos ang ating programa. Siyempre hindi po natin makakalimutan na kumustahin ang ating masisigasig at magagaling na sound operator at sit-up team sa panguna po ni Sir Ramil Obra, John Harold Ibasco Padilla, at ito pong ating kasama na si
Noli Ferrer at iba pang miyembro ng Public Information Office of the City of Parañaque, regards ko po kayo. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, malapit na po magtatapos ang ating programa ngayong Martes. Ngayon po ay September 30. Sino ba ang paldo ngayon? Sino ba yung sumahod ng sapat-sapat? Sino ba yung naambunan daw ng mga kontraktor? Yung mga miyembro ng media na nag-aaway-away na sa pagbabalita, nag-aaway-away na sa social media dahil na-interview yung isang senador na talagang batikang senador, batikang congressman. Di ba? Nagkakanda, windang-windang na pati sa pag-interview ng mga media dahil sabi nga nila may nagkakapira daw sa media. Bakit? Kayo lang bang gusto magkapira? Di ba? Bakit? Kayo lang bang gusto mabuhay? Pero ako hindi ako nagkakapira, ha? Puro lang tayo libre. Puro lang tayo, sabi nga puro abono. Para may parating natin kung ano ang ating nasa loob. Di ba? Hindi po masama na magbigay ng libreng serbisyo para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Para sa mga pre-opinion na binibigay natin para sa ating mga kababayan. Di ba, Sir Jan Harold Basco Padilla? Di ba, sabi niya paldo. Di ba? So, kaya sabi ko sa inyo, yung investigasyon na yan, total may ICI na, yung tinatawag na Independent Commission for Infrastructure na yan, doon na natin ipaubaya. Pagkatapos, yun naman po mga inutil, sabihin ko na po direktang inutil na nagsasabi na in-live daw yung investigation ng ICI na yan. Paano kapag nabuli na naman yung mga miyembro ng ICI na yan? Marami na naman makisawsaw na mga ghost viewers, ghost commentor, o ano pa, di magkakandawindang na windang naman yan. Kasi yung tamang pamamaraan, yung mga inutil, ginagawang mali, inililiko. Di ba? Kaya yung tuwid, nagiging liko. So wala nang nangyayari. Di ba? Kaya mas maganda, pabor po ako, para maging tahimik yan, ang investigasyon, maging maayos, wag na muna makisawsaw yung mga sabi nilang mga bayarang commentator, yung mga bayaran na social influencer, di umano, para hindi na kung sano yung mga sagradong ebidensya, sagradong statement, sagradong affidavit o ano pa mang uri ng sagradong investigasyon sa ilalim ng ICI na yan, mas maganda pong wag na munang i-live. Kasi pag ni-live yan, magkakandawindang-windang na naman yan. Okay, so hanggang dito na lang po muna ang ating programa. Yung pong mga nasa online, regards ko po kayo, ha. At bagamat hindi ko na po kayo maisa-isa dahil kapos na po tayo sa oras, at ako po ay buong pusong nagpapasalamat doon po sa mga nag-comment, nag-share ng ating programa at ang ating po mga kasamaan dyan po sa Public Information Office of the City of Parañaque. Regards ko po kayo, and of course sa City Government of Parañaque, sa panguna po ng ating buting Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor Benjo Bernabe, Congressman Eric Olivares, and of course, ito pong Congressman ng District 2, ito pong si Congressman Brian Yamsuan, 10 ng ating mga department heads of the City of Parañaque. Ganun din po down to barangay level, doon po sa ating 16 na barangay captain ng lungsod ng Parañaque, sa panguna po ng ABC President na ito pong si Noel Haplos, na di umano sabi niya nga siya po ay gagawan mga barangay resolution and ordinances para maging ngipin doon po sa mga pasaway na hindi marunong sumunod sa mga simpleng batas diyan po sa barangay, ay tila sila po ay sapol sa kanyang gagawing
ordinansa, abangan po natin, sabi ng ating Kapitang Noel Haplos. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Maraming salamat. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam,